Angeline's POV. You're drinking this? Tell me. May kalakasang tanong nito na nakapagpatalon sa akin. Yes. Desmayado niya akong tinignan at mas nilukot pang lalo ang mga gamot. Do you really need to drink this? He asked through his gritted teeth. I wore my poker face and looked at him coldly. Yes, why not? As far as I know, bed warmer lang ang role ko dito at hindi inahing baboy. Bakit ka nagagalit siyan? Tinaasan ko siya ng kilay at ako aalis na sa kusina, ngunit kinulong ako nito sa pagitan ng braso niya at ng lababo. Sabay inilapit ang mukha niya. So, do you want another Addy? He lowly asked. Tinangapangan kong itsura ko. Ikaw ba magbubuntis? Ikaw ba manganganak? Sarkasikong tanong ko. Hindi to kumibo bagkos matalim niya akong tinignan kaya naman tinapatan ko rin ang tingin niya. If you want another child, Asap, ilagay mo yan sa ibang perlas, wag sa akin, I coldly said. Pumihit ako para sana umalis, ngunit di nito tinanggal ang kamay niya na nakaharang sa lababo. I heard him breathe heavily as if stopping himself from his own anger. It has side effects. This is not the perfect pill. Mahina nitong sagot na ikinatigil ko. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko. Isang Andre na nagpapatupok para sa isang ulila? Unbelievable. Pero hindi ako magpapalinlang. This may be one of his tactics to manipulate me. And so? Ngumisi ako para sa isang tiningnan siya na matapang. Then what's good for me? Tinaas ko ang kilay. I will drink whatever I want just to not get pregnant. My body, my rule. Ngumisi ako at maaring dito inaasahan na sinabi ko kung kaya kusa nitong naibaba ang braso dahilan para makawala ako. Taas pa ang noo ko at mayabang na iniwan siya doon. Ngunit nabigla ako matapos niya akong hilahin sa bewang paharap sa kanya at walang hirap na inabot ang labi ko. Mariin yon at wala man lamang pag-iingat. Halos kapusin ako ng hininga sa ginawa nito. Di rin nakakatulong ang mahigpit niyang hawak sa bewang at bato ko. Pinilit kong humiwalay sa kawalan ng hangin, ngunit ito mismo ang nagbibigay sa akin ng hangin. Nagtagal pa yon na ilang minuto. Wala sa sariling napakapit ako sa kanyang balikat at doon kumuha ng lakas. You still don't want another Addy? Pagpapaalala nito. I glared at him even if I am breathing hardly. Asa ka? Di ko na natapos ang sasabihin nang muli nitong sakupin ang labi ko at buhatin ako. Nagawa niyang buhatin ako na parang bagong kasal habang magkatapat ang aming labi. Imbes itulak siya papalayo, dalawang kamay ko ang kumapit sa balikat niya sa takot na baka mahulog ako. Tumigil lang to sa paghagkan ng nasa hagdan na. Kita ko ang masamang ngisi nito at alam ko kung ano nasa isipan niya. Not again here? Nangihinang protesta ko. Bumaba ang tingin nito sa akin at kumindan na para bang in good terms kami. Of course not. I want something new, sweetie. Anito sa mapang-akit na boses. Napapikit ako sa boses niya at hinayaan ang sariling magpatangay. Alam ko naman kasi hindi ako makakatanggi. Hinihanda ko lang ang sarili ko sa kung anuman magaganap ngayon. Marahan akong napamulat matapos maramdaman ang malamig na tile floor sa paa ko. Hawak pa rin niya na mabuti ang bewang ko kahit pa nakatayo na ako. Umiikot pa ang paligid para makumpirma na nasa loob kami ng banyo. Nagkatitigan kami ng malalim at unti-unti bumababa ang mukha nito papalapit sa mukha ko. Are you ready? Anito. Naparunok ako at mas nahulog pa ang pagkakatitig sa kanya at siguro tinrataydor ako ng sarili kong puso matapos madama ang abnormal nitong pagtibok para sa lalaking nasa harap ko. Kita ko ang maliit na pag-angat ng labi nito, kasabay niyon ay ang malakas kong sigaw matapos maramdaman ang pagbuhos ng tubig mula sa shower sa aming dalawa. OMG Andre! Humalakak ito at napailing na lamang habang ako'y binabalat naman ng lamig ng tubig. Masama ko siyang tiningnan na hindi mawala ang halakak nito. Gusto ko nga sana panoorin ang halakak nito dahil unang beses yun na totoong tawa ang naririnig ko sa kanya. Oh, sweetie, I'm just kidding. Aniya bago maling tumawa. I didn't know you have hots for me. Shut up, Andre. Hindi nakakatuwa. Inirapan ko siya at akmang aalis sa ilalim ng shower ngunit pinigilan niya ako. Gusto ko lang naman maligo, kasabay ka. Is that a big deal? Sinubukan ko ulit tumakas pero nagawa niya akong pigilan sa tiyan ko. Naligo na ako, Andre. Maligo ka ulit? Tanong na sa siya nito. Let us take a bath together, sweetie, please. Natigilan ako.
Namamalig na yata ako at ibang Aldo ang kasama ko. Nagtagal ang titig ko sa kanya at talagang may pagsusumamo sa mata nito. Totoong Andre ang kasama ko. Napatungo tuloy ako nang wala naman sa oras. Malawak itong ngumiti dahil doon at walang pakundangan na nagtanggal ng damit. Lahat-lahat at walang iniwan na isang piraso, kung kaya't ng laki ang mata ko sa nakikita ko. Pinilit kong sariling wag tumingin sa ibaba niya para lang hindi ako magkasala. Binala ko pang tumalikod ngunit umikot ang braso nito sa bewang at likod ko bago in-off ang shower. Scared? Anito. I am not promising but I'm goal for tonight is to have a nice bath with you, sweetie. Scam ka, Andre. Nangiti pa to nang harapin akong muli at walang paalam, tinanggal ang basang t-shirt ko. At least, someone as handsome as me is your scammer. Kumindat siya kaya umirap ako. But still a scammer. No doubt you know how to play games. Pagpaparinig ko. Bahagya tong umuso bago binaba ang suot kong short at undies. I also know how to play with fire, sweetie. Wanna bet? Hamon ito. Napalunok ako at agad na nasa bunot ang buhok niya matapos dumampi ang mainit niyang palad sa hita ko. Andre, hirap kong tawag. You gave me an idea. Earlier I was really planning to take a bath, but then you're trying my patience with this, and I must say, you won. So why won't we make the best out of it? Anito sa akin, at sumpain ang bibig ko dahil sa mahihinang sigaw nang ilagay nito ang binti ko sa bewang niya at magsimula ito. Napapikit ako habang binabaliw niya ako sa mga galaw nito. Dumiretso kami sa kama pagkatapos ng banyo at ngayon, buong lakas akong nakakapit sa bedsheet nang marating namin ang sukdulan. I surely need to take pills. Natatakot kong sabi, afraid to get pregnant again. Akala ko magagalit to, ngunit hindi. Pumunta to sa tabi ko at hinapit ang bewang ko bago isiksik ang mukha niya sa balikat ko. I will choose a brand. I will choose the medicine with fewer side effects or not have any at all. Sa pagod, tumango na lang ako at tinayaan ang sariling tangayin ng antok. Payapa ang tulog ko ng gabing iyon. Nagising na lang ako kontento at magandang mood. I wasn't even bothered kahit wala kaming anong suot man sa katawan. Tayong kumot lang nagsisilbing takip. Hinarap ko ito at tinitigan. Kung amo lang naman ay mukha, ay panalo sa Andre, lalo na kung tulog. Pero sabi nga looks can be deceiving and that's true. Pagising may sa pagkabugok to. Naalala ko pang ugali nito noon. Di ko alam kung dahil ba kay Adi kung kaya, bumait-bait o baka nakuha sa ritual. Gayunpaman, I'm still happy. Yes, I am happy. Today, I found myself waking up with happiness and that's because of the man beside me. Siguro kaya ko siyang bigyan ng pagkakataon kahit hindi nito hinihingi. Di ako sigurado kung ganun din ba ang nararamdaman nito pero ganun pa man, susubukan ko ang aking kapalaran. I will try my luck and maybe we'll turn into something good soon. I hope so. Bigla ko nahiya sa naisip matapos magmulat ng mata ni Andre. Nasalubong ko ang kainosentehan sa berde at malapilak nitong mata. Falling in love now? He asked whispering. I was caught off guard by that even though I knew that it meant nothing. Para akong tinuklaw ng ahas sa tanong nito. Alam ko ang isasagot ngunit di ko maintindihan kung ba't ay lumabas sa bibig ko ang nais kong sabihin. Or, are you still thinking about what happened last night? Pagpapaalala nito. Doon ako natauhan at agad siyang inirapan. I was scammed. Maktol ko. Mahina tong tumawa at kinabig ako papalapit sa kanya. Are you sure? The last time I checked, sumisigaw ka na malakas. At di na ako nakapag-protest. Shut up, Andre. Pigil ko. You said that also last night, sweetie. Pagpapaalala nito. Namula ang pisngi ko sa hiya. Tinilikuran ko siya at hinapit ng kumot sa katawan para makatayo na sana. Ngunit ang peste basta na lang hinatak yon at init siya sa kung saan. Andre, magbibihis na ako. Nagkibit balikat to at walang kahihiyang tinitigan ang katawan ko. Umupo pa to sa kama at talagang tinitigan ang katawan ko, partikular sa tiyan ko, and I know why. He is intently looking at my scar caused by giving birth. Kusang dumapo doon ang kamay nito at hinilot yon. Masakit ba? Ani ang tanong. Dalawang salita lang pero alam ko ang gusto nitong malaman. Kung kaya tumango ako matapos maalala kung paanong dinanas ko mailabas lang sa mundo si Adi. Masakit na masakit. I thought I won't leave anymore. Dumaan ng awa sa mata nito bago muling nagbaba ng tingin sa tiyan ko. How many months before you recover? Mahinang tanong niya. 1, 2, 3, I don't know. That time my focus is only on Adi. I didn't even notice that my wound was healing already.
Isa pa, paano ko maaalala kung sa panahong yon tinataguan ko rin siya? How I wish I was there. Bulong nito. To see Addie? Litong tanong ko. That one, and also to lessen the pain you have felt. Natahimik ako sa sagot niya. Di alam ang eksaktong mararamdaman. I have a hunch na nabuntis kita, and yet, ang galing mo magtago. Kaya inabot ako ng ilang taon bago kita nahanap. May kutob ako na nabuntis kita, and yet, ang galing mong magtago. Such a headache. Awang ang labi ko sa pag-amin nito. Ni minsan di ko naisip iisipin niya yon. Alam ko lang noon hinahanap ako nito dahil paparusahan niya ako. Hindi para alamin kung buntis nga ako. I was afraid of you. I know, I was still mad then, so I still don't know what to do if ever I see you again, but I already have plans to take you here, to my house. Umiwas ako ng tingin para sa nagbabadyang luha. All along he is not that bad because nag-aalala ito. Napapikit ako na mariin matapos maramdaman ang marahang paghaganito sa pektat ko sa tiyan. Ang gandang isiping totoo lahat ng to, pero ayoko magtiwala at bumigay na lang basta. All I want to believe now is that I'm happy with my own family. Yes, my family, even without confirmation. Lumundo ang kama nang bumaba si Andre kung kaya nilingon ko ang papalayo niyang likod papunta sa walk-in closet. Nag-init pang pisngi ko matapos makitang ilang kalmot ko doon. Umiwas ako agad ng tingin at tumayo para kunin ang kumot at agad dumiretso sa banyo. Nagmadali akong tumutok sa ilalim ng shower at nagsabon. Guminawa lalong pakiramdam ko dahil sa tubig, ngunit muli ring natigilan matapos maramdaman ang malaking palad na umagaw sa sabon. Let's shower together. Walang mali siya. Pangaasar nito. Inarap ko siya, tinaasan ng kilay. Ayaw maniwala sa sinabi niya, ngunit tumupad naman siya. Naligo kami ng sabay, talagang walang halong mali siya yon. Si Andre pa mismo nagpatuyo ng katawan ko. Binalot niya ako sa roba na magbihis siya at matapos ako naman ang binihisan. Come on, lift your feet. Utos nito. Namula ang pisngi ko at pilit kinuhang boxer shorts sa kamay niya. Ako na kasi, kaya ko naman magbihis. Pero hindi ito nakinig. Sa pilitan niyang pinasuot sa akin yon ay kinanguso ko. Siya rin mismo ang nagsuot ng pang-itaas ko at t-shirt nito na umabot sa gitnang binti ko. There, pleasant. Masayang sabi nito bago kami umalis sa banyo. Pleasant? Kakahiya kinayaya ka rin? Baka ko nung isipin nila. Pilit ko pang inayos ang damit para naman hindi magmukhang maharot. Kung alam ko lang, hindi ko na sana sila pinasama pa rito. Why are you even shy? Isipin nila kung anong gusto nilang isipin dahil yon ang totoo. Humalakak ito kung kaya't hinampas ko ang braso niya. Kainis ka? Palibhasa, walang hiya ka kung komportable ito, habang ako'y hiyang-hiya. Wait for me, sweetie. Hindi ko siya pinansin at pinuntahan lamang si Addie sa kwarto niya. Gising na ito at papalabas na kung kaya, sinalubong ko. Ang kaso, noon na pa si Andre buhati nito tagkan sa noo. Good morning, Daddy. So, you made it? Excited nitong tanong. Umisi si Andre at walang mali siya kung tinignan. Yes, buddy. We played last night and we made your baby brother or sister. Depende ito sa kung anong darating pagkatapos ng 9 na buwan. Mayabang na bigkas nito. Namilog ang mata ko habang si Addie naman tuwang-tuwa. Should I expect it, Daddy? I'll think of a name. Awang ng labi ko at di makapaniwalang may ganoon silang usapan. Expect a twin, buddy. We played twice. Pilong sakay ni Andrew na nagpasama sa pakiramdam ko. Sa kabilang banda. Those are much better than the ones you bought, sweetie. Binasa kong muli ang mumunting mga tableta. Birth control pills naman nakalagay pero nang buksan ko kulay orange. Nangunot ang noo ko at sinalubong ang tingin nito. Sigurado ka, birth control pills to? Mukhang vitamin C lang ah. Napaiwas to ng tingin at bahagyang napanguso. Kunwari pang inayos ang necktie nitong suot. Recommended niya ng doktor. Well, it's up to you if you want to drink that. It's fine with me if you'll get pregnant again. Kumibit balikat pa ito. Mahina ko siyang binato ng unan. Sira. Puro ka lang kasi ligaya, hindi ka naman kasama naghirap. That's my point. I wasn't able to help you with the pain. I didn't even see Addie as he grew. Bumalatay ang lungkot sa mata nito. Sinuntok ng konsensya kahit di naman dapat. Paano siya nakasisigurong tutulungan niya ako noon kung gayong may galit ito sa akin? Anyway, I will go now. I need to work again since I am very sure I need a lot of money in the near future. Gumisi na to at kumindat pa bago lumabas ng kwarto.
Gusto ko na nga sanang ihatid sa labas kaya lang kinikiliti ako sa tiyan dahil sa sinabi nito. Napahiga ako sa kama nang wala sa oras at tumitig sa kisame. Nakagat ang labit ni yakap na lamang ang botelyang hawak ko. Ang sarap panganapin na mabait na nga si Andre. Masaya ako hindi para sa sarili ko kundi para sa anak ko. Ayoko rin namang maranasan ni Adi ang masamang ugali ng ama niya kung kaya natutuwa ako sa mga maliit na pagbabago nito.